J.C. Aloysius Loy Paras, 1982, President of Angeles Goliath JCs. As we say in the JCs, no money, no project. So we thought at the time that we have to raise money, and we thought of Telstar Papremio fundraising campaign, wherein we raised quite a sum in the fundraising, and we also organized thereafter the Pearl Foundation. Pearl because the Jesus was 30 years then, in 1982. So we thought that in order to save and preserve the money that we raised, we thought that the foundation is the best chance that we can save the money. So we put up the foundation. From the foundation, we thought that we have to, as we say in the JC Creed, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. So, best work of life is to serve and help the least, the poor of the poorest. Hello po, ako po si Ma'am Ella Pagunsan. Nagtuturo ng Alay Skills Training, Cosmetology. Mag-umpisa po noon hanggang na po ngayon. Ang masasabi ko po na naging karanasan namin dito, ang aming pong pagtuturo, hindi po isang profesyon. Ang aming pagtuturo, isang dedikasyon at debosyon para po kami makatulong. At yan ang aming paraan kung paano kami makakatulong sa ating mga mamamayan. Hindi lamang po dito sa Angeles, halos po hindi lang Pampanga. Marami na po kaming mga naging trainee na masenso na nakarating na ng ibang bansa, na nagtatrabaho sa ibang bansa, at dito po sa Angeles, at na malapit din po sa iba pang mga lugar. Good afternoon po. Ako po si Lu o Lutgarda Repangkol. Bago po pinasok ang ito, kinausap na po ako ni kumari ko, si Mrs. Pagunsan, na kung pwede rin akong magturo dahil nga po yung mga nagtuturo talaga dito ay medyo nag-abroad yata o sumuko na sa hirap ng buhay. Ako naman, basta makatulong kami, tinanggap ko nang walang tanong-tanong na iba. Importante, yung kailangan nila dahil naka-enroll po noon mga 120. Yung may stop sila pag walang nag-volunteer na magturo. So yun nga po, kusang loob po akong sumagot. Kami nagpapasalamat at nagtiwala po, JCI at ang PESO sa aming kakayahan na makatulong sa mga nangangailangan ng extra skills na magagamit nila sa kanilang hinaharap. I am Francis Lumanlan, JCI member, Alay Skills Chairman 2010 up to 2016. Start ako after ng baby JCs ko. I started to handle the Alay Skills. Then napansin ko interesting tsaka exciting siya. Na-inspired ako kasi nakita ko sila Ma'am Ella, Ma'am Lu, na willing talaga silang tumulong. Kaya as JCI and even me, na-feel ko yung nila, yung nila sa community, sa mga students nila. Feel happy, glad pa rin na until now, tuloy-tuloy pa rin yung program ng Alay Skills. And still upgrading pa rin sila. Sana
focus lang kayo ng konti. Give time ng konti sa Ally Skills. And then, make it, every year, dapat sana improve nyo pa. Mag-explore pa rin kayo ng bagong iyag dun sa kanilang teaching ni na Ma'am Ella and Ma'am Lu. I'm JCI Senator Ben Chua, past president, 1985, local organization, and JCI president 2 times yata, Ken JC Senate. During my term, I was tasked to lead the ally skills training, and so far up to now, the ally skills is still existing, and thanks to the leadership of the JC Angeles JCs, through the effort of our teachers, Ma'am Ella and Ma'am Lu. Ally Skills have given a big opportunities for the out-of-school youths. Most of them are now having work from abroad or in the local localities. During our term as chairman of the Ally Skills, we have a lot of pros and cons, especially the new students. But we were able to solve the problems on that time, especially through the help of the DSWD, who were our tie-up at that time. Most of the problems that we encounter are the materials, the equipment being used for the electronics and beauticians. Ginagawa namin noon sa youth center. Ang youth center ang malaking tulong sa atin noon. They can accommodate 250 students. Natutuwa nga kaming lalo na kaming old JCs, no, na up to now, Ally Skills is still existing. Yun ang malaking tuwa namin sa JCs na napagpatuloy nila yung ating project. Sana mapagpatuloy natin ang project na ito dahil maganda ang layunin ng JCs na makatulong sa ating mga out of school youth. Hello, magandang araw po, good afternoon po sa lahat ng mga taga JCI Angeles, sa lahat po ng mga gagraduates ngayon, sa lahat po ng mga naging beneficiaries natin na nandito rin sa araw na ito. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Simula po nung magkaroon ng partnership yung Angeles Puyat JCs at saka yung Angeles City Pesos, naging malaking tulong po ito, no, sa ating mga kababayan o constituents na dito sa Angeles City. Sinabi ko na po nung nakaraan, nung nandito yung mga bisita natin mula sa JCI Taiwan, kung i-multiply mo po mula nung magsimula ang proyektong ito ng JCI, itong Ally Skills, yung mga beneficiaries ay umaabot ng almost 5,000 yan eh. Kung i-multiply mo po yan, no, yung family of 5 or family of 6, so around 25,000 na po ang natulungan ng programa kung ito ay ginamit nila. Ginamit man nila na araw-araw na pangkabuhayan yan o kahit po yung sideline lamang. Kaya nagpapasalamat po dyan yung Peso Angeles at mula nung simulan ng partnership, no, nakita po from the very beginning po, nakita po natin yung full support ng Peso dyan, no? Yung pagpo-provide ng venue at kung ano pang pangangailangan ng JCI dyan.
no? Gaano nakatulong ito, ang programang ito, maliban doon sa binanggit kong itong ganito ng total number of individuals, no? Ang nakinabang sa programa, malaki po ang naitutulong po nito sa community development. Alam po naman natin na yung important aspect ng community development ay kailangan na ng may kabuhayan, no? Livelihood ang mga mamamayan na nakatira sa isang community. Kasi po kung jobless ang mga yan, di ba? Siyempre, dyan na nagsisimula yung mga iba't ibang social issues. Kaya para po sa amin, no, napakalaking tulong po nitong Alay Skills Program para magkaroon ng ambag, no, doon sa pagpapaunlad sa mga community. I am Maria Rosa Teodora L. Basilio, the officer in charge for the Alay Skills Program and Peso Angeles City. Formerly, ako po ang head ng Peso Angeles, but right now, ako po ang in charge ng training for the Peso Angeles, and I am grateful na for the longest time, naging partner po namin ang JCI Angeles for the Alay Skills Program. Ang Alay Skills Program started here in the Angeles City Local Government through the initiative po nung Mayor Ed Pam noon, nung nagkaroon po ng end of contract ang youth center sa Balibago. So, ang JCI and the Angeles City Local Government nagkaroon po ng partnership with regards to this Alay Skills Training Program. And that is also the reason behind why ang office po namin ngayon ay nagkaroon ng training center and a separate office to cater po for the various trainings na ginagawa po ng aming opisina aside from the partnership we have with JCI Angeles Colyat. I am so proud to be part of the Angeles City JCI Colyat Alay Skills Training Program kasi po ako po, bago po ako naging parte ng Peso Angeles, ay naging graduate po ako ng beauty care. That was in the year 2006. After that, nung mga 2009, naging trainee din po ako ng dressmaking at nagkaroon pa nga po ako ng prize noon. I was one of those who was awarded dun sa mga magandang disenyo, magandang gawa ng mga evening gowns. Kaya masaya po ako to be part of this long time partnership ng government at isang NGO. And I'm proud to say na marami pong na-change na lives ang ating programa sa ating mga estudyante. Marami po sa kanila ang nakapag-put up na ng sarili nilang beauty shops, ng sarili nilang dress shops, and halos po sa kanila na-i-invite po natin to be part of the graduation ceremony ng mga susunod na mga batches. At sila rin po ang naging a witness natin o yung naging katunayan na ang Alay Skills Program po natin ay napaka-successful. I'm JC Senator Edgardo Ed Pamintuan. He was with the JC's Angeles Colyat JC's for almost, I think, 4 decades. And I remember I was appointed or elected as the legal parliamentarian or legal counsel of the Colyat JC at that time. And I bitterly fought for the retention of the what do you call this, the clubhouse there at
Santa Maria subdivision. In fact, we had a hearing of the case and we requested the judge to have an ocular inspection to hold the hearing of the case there, right there in the club, and to see for himself an ocular inspection that we didn't ever neglect tidying the place, repairing the floors, the roof. But in spite of that, kinuha pa rin ng Santa Maria Homeowners Association. So we lost. And I'm sad that up to now, it was not used. But when we had the skills program, alay skills ng JCs, ginagamit yan. And I'm happy to know that I was part of it, especially when I became vice mayor. I assisted in coordinating all the efforts of the Kulyat JCs. At ang dami namin natulungan mga kabataan, mga out of school youth, naalala ko, may sewing pa, kung ano yung mga tinuturo, may mga equipment pa kami binili noon eh. I don't know kung nandiyan pa rin eh. So, I think it's partly that alay skills of the JCs is coordinated with PESO, the Public Employment Service Office. That is a multi-facility service of the government to assist the Department of Labor to come up with general information of employment. Kasama na yung pag-absorb sa mga OFW na bumalik na walang trabaho. We provided them employment. And of course, the SPES, yun ang popular nun. Special program for the employment of students. And then the skills program. Those were the heyday of JCs. I hope it's still heyday now, ha? Noon may matching, pa kami, matching job requirement. Kung anong kailangan doon, kunyari sa clerk o ano bang opisina ng kailangan yung ganitong mga workers, may matching talaga. Matching job. Pagkatrabaho mo rito, 2 months, 3 months, meron na sasalo. Well, the program is as old as my age. Kalahati ng life ko nasa project ninyo na program. Keep on doing the same things and kailangan talaga yung education. The only way to fight this systemic itong mga problema natin ng corruption and all this, change the educational system, provide jobs for the skilled workers kailangan natin. So you have to provide jobs for this unfortunate marginalized out of school youth. Hi, I'm Don Edward Quito, the 2020 Local Organization President of JCI Angeles City Colyat and 2024 JCI Philippines Regional Vice President, Central Luzon Region. Nung una kong ma-encounter ang alay skills, it was the year of Press Atoy 2018. Kasi parang sinama nila ako noon na mag-ikot sa mga graduates ng alay skills. So doon ko nakita na meron iba nakapagtayo sila ng mga salon nila, yung iba nakapagtayo sila ng mga pwesto nila na kung saan nananahi sila, no? Kumbaga naging livelihood talaga nila, naging business, pinagkakakitaan. So doon ko naisip na ang ganda ng program na to kasi sustainable siya. Like after nilang mag-aral, there will be an limitless opportunities na naghihintay para sa kanila. Meron mga companies na pwede silang i-hire, meron mga iba na pwede silang mag-business, gawin nilang negosyo, no? Kahit nasa bahay lang sila. And ang importante is makakuha sila ng NC2, yung National Certification na accredited ng TESDA, kung saan nagagamit nila to even abroad. Kasi once na meron kang NC2, ibig sabihin, you are competent. No? So, competent ka in terms of cosmetology, in terms of dressmaking,
in terms of hairdressing, no? So dahil nagkakaroon sila ng mga certificates, nagiging ito yung road nila or ito yung nagiging proof nila na kaya nilang sumabay sa industry na gusto nilang pasukan. Local man yan or international. No? So nakita ko kasi dyan, no, parang after the training, meron mga opportunity na pwede silang mag-apply, meron mga opportunity na pwede silang magbukas ng sarili nilang negosyo. And nakita ko na sustainable itong program na to. Kasi imagine 40 years na ang lumipas, pero nandyan pa rin ang Ally Skills. Meron nga lang mga ibang programs na hindi na nai-implement, pero syempre nag-i-evolve din, no, yung mga needs din kasi na pwedeng ituro sa mga individuals para madagdagan yung mga skills nila. Natutuwa ako, no, na umabot ng 40 years to. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Nung sinimulan niyan ni na PP Ben at ng current administration natin ngayon sa JCI Angeles City Colyat, ibig sabihin, meron malaking impacto sa mga Angeleños. Hindi naman yan magtatagal, hindi naman yan magtutuloy-tuloy na program kung walang positive impact sa mga individuals. So we're still looking forward for another 40 years, no, na ma-implement itong program na to kasi naniniwala tayo na maraming gustong matuto regardless of their age. Maraming gustong magkaroon ng trabaho para sa ikabubuhay nila or para may livelihood sila. Kaya itong proyektong to, naniniwala ako may mararating pa siyang another 40 years. Hi everyone, I am Romiel Pasion, Ally Skills Chairman since 2023 until present. Ally Skills program made my life right now a very meaningful one. Ano bang ibig ko sabihin dito? Nung nakilala or nalaman ko ang program at I started to handle it, ang ganda ng program. Yun lang yung una kong nasabi. Bakit? Dahil meron palang ganito si Colyat na nagpapaaral pala siya ng mga iba't ibang status sa life. Ally Skills made my life a meaningful one also because nakaka-inspire yung mga taong tinutulungan dito. When I was encounter Ally Skills, nung una ko siyang hinandle as the chairman, agad akong na-amaze kasi ang ganda ng program pala na to. May paganito pala si Colyat. Meron pala siyang libreng paaral. So, from there, I am very grateful to handle this project kasi isa na rin ako sa mga tumutulong na mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga nangangarap magkaroon ng good future. Kung para sa kaalaman ng lahat, ang Ally Skills po ay isang programa since 1985 na nagbibigay ng libreng edukasyon, specifically technical courses like dressmaking and cosmetology or hair and makeup. I think malaking tulong ito, no, sa ating mga kababayan, especially the Angeleños, lalo na yung mga hindi nakapagtapos ng college
or ano lang, no, under high school graduate lang, magiging good opportunity to sa kanila para matulungan yung future nila. So again, as I handle the program throughout the years, nakikita ko yung success ng mga individual na nag-enroll, nag-take ng training na to. So may mga nakilala ko na nasa ibang bansa na, no? Yung imagine may mga magagandang trabaho na sila doon sa Middle East. I think meron pa yata sa US, no? And meron din akong nakilala na salon owner na siya, no? Or barbershop owner, or meron na siyang sariling tailoring. So, nakakataba ng puso na isa ka sa mga witness or naging part ng kanilang success. Ngayon po ay talagang pinaghandaan po namin itong 40 years anniversary since 1985. Makilala yung program na talagang sustainable project siya dahil sa tagal na nito at ang dami talaga niyang natutulungang mga kababayan natin. Imagine, wala pa yata ako dito, nandito na yung project na to. At kinagagalak ko din na sabihin ngayon, kasabay ng pag 40 years ng programa na ito, ang pagtsatsaga, no? Ang pagbibigay nila ng oras na since 1985, nagtuturo na talaga sila dito sa program nating ito. Sina Ma'am Ella Pagunsan and si Ma'am Lou Repangcol. Saludo ako sa kanila sobra na until now nandun pa rin yung dedikasyon nila para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kababayan na nag-enroll ng program na ito. So again, I am grateful that this 40 years anniversary finally dream come true. And for everyone in celebrating right now, and especially our dear batch 70. Imagine pang 70th batch na kayo. So congratulations on your graduation. Naway magamit nyo ng maayos itong magandang opportunity na nangyari sa inyo. And sana more trainees to come, marami pang maitulong ng program. Kahit hindi na siguro kami ang nagpapalakad ng project na to, may mga magpapatuloy at marami pa silang matulungan. Hello po ulit. Storya lang po namin yung mga naging experience namin ni Ma'am Lou na nagkasama kami. Bali po pang 7 siya sa mga naging trainer ng dressmaking. Kasi po, meron na po mga napalitan. Yung iba po na mayapa na. Hindi nakatiis. Tapos, yung iba naman po, siyempre maghanap sila ng iba nilang mga magandang pagkakakitaan. Pero nung nakasama ko po si Ma'am Lou, kami po yung talagang nag-sacrifice na, lalo na po nung pumutok yung pinatubo, nandun pa po sa Marisol, lumalakad ka na. Ihinto na po yung jeep doon, lalakad ka na. Tapos tutuloy ka, magbabayad ka ng piso doon sa tulay na Kawayan. Tapos po, aakyat kami ng hagdan bago po lalakad uli kami papunta rito. Pero yung po tiniis namin, dahil nga po kamukha po ng sinabi ko, ang aming pong pagtuturo ay isang dedikasyon at isang devotion para po kami makatulong sa ating mga mamamayan. Mukha po ng katuwang ng mga JCI. At noon po rin, meron din pong kasama rin po ang Pearl Foundation o Back Pearl Foundation at ang DSWDO. Kasi po ang mga DSWDO, sila po ang tatanggap ng mga aplikante. So sila po yung nag-CCI ng mga trainee namin na kung talaga bang mahirap,
Ang naging problema lang po, dahil sa kahirapan, hindi po sila makarating dito. Dahil wala na rin po Pamasahe. silang pamasahe. Kaya po ang inopen po nung nabubuhay pa si Dr. Santiago, siya po ang chairman noon, inopen po niya na i-open na ang Alay Skills sa kahit na mayaman, kahit na may pera, basta gustong mag-aral, kahit na taga saan pa, basta gustong mag-aral, i-welcome po dito sa Youth Center o sa pag-aaral po dito sa ating Alay Skills. Kaya po dumami ang ating mga naging training. Yan mo. Naman po, dahil nag-start po ako dito, nung pinatubo nga, yun ang pinaka medyo mabigat na ano namin dito sa pagtuturo namin. Dahil talagang pag may lahar, hintayin pa namin makadaan ang lahar, yung rumaragasan pag nakaraos na yon, doon pala kami lilipat sa may tulay. Mula doon sa may Marisol, lalakarin namin hanggang dito sa may Santa Maria. Yun po ang hindi magandang experience, pero dahil gusto naming makatulong sa mga gustong mag-aral, makatapos ng maski sa skills training lang, nagtiyaga po kami. Kahit anong hirap, okay lang, basta nakatulong kami sa mga gustong makatapos, lalo na po ako sa dressmaking at saka sa tailoring ang aking sinuturuan. So, awa ng Diyos po, nakaraos yun, marami kami napagtapos. Na ngayon, medyo asenso na po yung iba na sa ibang lugar na, yung iba may mga dress shop na, yung iba sa bahay lang. Kung minsan kasi, pinapasyalan namin, tinitingnan kung ano na talagang kalagayan nila. Marami naman ang may shop sa mga bahay. Yun po ang natulungan namin. Nagtiyaga naman po sila. Sa akin po, hindi ko rin po makakalimutan. Sabi ko nga, blessing in disguise din po siguro na nakarating kami ng Peso o na punta tayo sa ang Alay Skill. Naging partner po ang Peso. Pasalamat po kay Madam Jocales, Mama Delina Jocales, na nung 2003 na makarating po kami ng Peso, siya po yung Peso manager noon. Pagkatapos po si Ma'am Maridor Basilio, at sa ngayon po si Sir Ferdinand Calma. Maraming salamat po sa inyo sa pag-welcome nyo sa ating Alay Skills, sa ating Alay Skills training, na maraming pong natututulan na sa pagiging masipag po ng mga staff, si Ma'am Dang, at sa lahat po ng staff na masisipag na nagwe-welcome ng ating mga trainee, yung sa ngayon, yung mga nakaraan na 2003, at sa mga trainee po natin ngayon, at sa mga bago pang magiging trainee, ang hinihiling po namin, o maging mensahe po namin, ang pag-aaral po ay ibinibigay sa inyo ng Angeles City Culiat JC. Libre. Para po sa inyo, para makatulong po sa inyo, madagdagan po ang kaalaman ninyo, para po makatulong, sabi nga, sa inyong pamilya, sa inyong mga magiging pamilya. Ito po ang aming naging, kayo po ang inspirasyon din namin. Dahil kayo po ang nagbibigay din ng lakas sa amin na para nabigyan kami ng inspirasyon na makatulong sa ating pong mga mamamayan. Salamat po, Peso Angeles City Culiat JCs, DSWD, kasi kung wala po ang DSWD noon, wala po kaming mga trainer. Kasi sila po yung nag-start na nung naghingi ng partner ang JCI o Angeles City Culiat JCs noon, bukas palad po ang mga si Ma'am Leng na hanggang ngayon na mga retired na po. Retired na po. Sila, si Ma'am Leng na lang po yung naalala ko, pasensya na po. Si Ma'am Heidi Pacho po noon ang Chairman ng ano po noon, ang DSWD chairwoman po noon. Sa inyo pong lahat ng mga alumni, sana paminsan-minsan, sabi nga, maalala nyo kami. Kasi kung minsan, hindi na rin namin kayo makilala kung hindi nyo pa kami puntahan. Kamo pa po pag maghalimbawa may nagpunta, training nyo po kami ng batch ganyan. Sana po maging tuloy-tuloy yung pag-asenso ninyo. Nakatulong ang Angeles City Culiat JCs, ang Peso, sa inyong mga naging trabaho sa ngayon, na mga kurso na tinapos ninyo. Salamat po.
To all JCI po, kami taos pusong nagpapasalamat sa inyong pakikisa sa amin, sa aming pagtuturo. Marami kaming natulungan dahil sa inyo, magtiyaga rin kayo. Nagtiyaga rin po kami kasi kung anong tiyaga ninyo sa amin, ganun din po kami. Dahil ang importante po, nakakatulong po kami, lalo na sa mga out of school youth na talagang wala nang gagastusin para makapag-aral pa sila. So, yun nga po, salamat po sa JCI. Tuloy-tuloy po yung mga project nilang Alay Skills Training Program nila na hanggang ngayon may nakikinabang pa po sa mga taong gustong mag-aral. Hindi lang po mga bata, pati na po yung mga may edad na, wala na pong age limit ngayon. Basta gustong mag-aral at kaya nilang pagtiyagaan yung 3 hanggang 4 na buwan, welcome po lahat. Open po sila. Salamat po. Thank you. We are very grateful to Miss Ella and Miss Malu. So, giving back for the 40-year services they rendered to the JCs and to the people and the community. So, I am really grateful that I am a JC, a past president, as we used to say then, back then. Now a member, tomorrow a leader. Hopefully all JCs are good leaders, as we claim to be. To Ma'am Ella and Ma'am Lu, maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga bilang instructor ng Alay Skills. At kami natutuwa na hanggang ngayon ay nandiyan pa kayo sa malaking sakripisyo ninyo. Ma'am Ella and Ma'am Lu, hanggang ngayon, nandyan pa rin po kayo. Mahaba, kahit nagkakaedad na rin po, ilang taon na po lumipas. Iayaw nyo pa rin pong iwan yung mga estudyante po natin. Gusto nyo pa rin pong ma-explore lahat, ay makaturo ng marami pang tao na gustong mag-aral, gustong mag-cosmetology, dressmaking, gustong matuto. Sana po, haba pa po buhay nyo. Gusto rin po naming pasalamatan din, no, yung mga naging teacher, instructor natin sa Alay Skills Program, no, doon sa beauty care natin at saka yung dressmaking, sina Ma'am Ella at saka si Ma'am Lu, no. Saludo po kami sa inyo. We salute you for the time, effort, and skills na you have selflessly shared sa ating mga beneficiaries. Alam po namin, no, dito na kayo tumanda sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, ng inyong karunungan. Maraming salamat po sa inyo. And I would like to commend our trainers, Ma'am Ella sa beauty care and si Ma'am Lu sa dressmaking for their dedication. Wala pa po siguro akong nakitang mga individuals or volunteers sa isang program na nakapag-stay ng ilang dekada with the JCI kung hindi si Ma'am Lu at si Ma'am Ella lang po yun. Kaya Ma'am Lu, Ma'am Ella, marami pong salamat sa dedication, sa magandang pagtuturo po ninyo sa ating mga trainees. And I wish and I hope na patuloy pa rin po kayong makapagturo at makapagbigay, magtulungan po tayong matransform ang mga lives ng ating mga kaanghelenyo na para magkaroon sila ng panibagong buhay, panibagong dream come true sa kanilang mga pamilya. At sa mga instructors natin, sa mga trainers natin, kay Ma'am Ella, kay Ma'am Lu, congratulations! Congratulations kasi ibig sabihin,
napakagaling niyo. Hindi po kayo tatagal ng 40 years sa pagtuturo. Hindi tatagal ang Ally Skills ng 40 years kung hindi nyo po tinutulungan ng JCI Angeles City Colyat. Kung hindi po kayo nagiging magaling na trainer. Kung hindi po kayo nagiging effective na trainer. Maraming salamat po. Sana po magkaroon pa kayo ng power, ng wisdom, and ng energy. Hanggat kaya nyo, sana po suportahan nyo ang Ally Skills. At syempre po sa PESO office ng LGU ng Angeles City, maraming salamat po sa inyo kasi patuloy nyong sinusuportahan ng programa. Gusto kong magpasalamat ng sobra. This is for you also, Ma'am Lu, Ma'am Ella. Finally, na isakatuparan natin na ipagdiwang itong 40th founding anniversary natin. This is a milestone to all of us, lalo na sa inyo na nagbunga yung tiyaga, pagbibigay ng oras, dedikasyon. Alam nating lahat yan na maraming mga successful alumni ngayon na grateful sila dahil sa inyo, na dahil sa inyo naging successful sila. So muli po, happy 40th anniversary to all of us. Sa ating pong lahat ito, especially to the alumni, and also I am very grateful also to LG of Angeles City, the Public Employment Service Office or the PESO, sa pangunguna po ni Sir Ferdy Calma and Ma'am Maridor, and to all the staff. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at pagtitiwala na kami ay inyong pinapatuloy at binigyan niyo po ng magandang tahanan ang ating mga trainees na nangangarap na magandang kinabukasan. Muli po, again, happy 40th anniversary to all of us. This is a year to celebrate and to give rejoice to all of the persons involved in the Ally Skills program. Forward.